kapatid, isang magandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga po. Tunay nga po na napakaswerte natin na naririto sa araw na ito sapagkat dito po malalasap nating lahat ang ligaya at sarap sa buhay. Amen po ba? Amen. Sapagkat dito po sa lugar na ito, pag nilayan lang po natin mga kapatid, nandito na pong lahat eh. Kagaya po ngayon, sa oras na ito, hindi po ba na-exercise na lahat ang katawan nyo? Sa pagpupuri sa Panginoon, lumalabas pong lahat ng ating mga pawis na sanhi ng toxic ng ating mga katawan. Kaya napakasarap po sa lugar na ito. Sapagkat unang-una po, dito po tayo nakakarinig ng mga banal na salita na ang ginagamit ng ating Panginoon ay ang ating minamahal na Apo Kunching. Hindi po ba? At dito po, isipin natin na ang Diyos ay buhay, na maraming magagawa sa atin. Unang-una po, sa mga kaluluwa natin, na uhaw sa mga salita ng Diyos. Dito po tayo nakakarinig at nagkakaroon po tayo ng pangunawa bawat isa kung paano nga po ba tayo mabubuhay na naaayon sa ating Panginoon. Hindi po ba? Sapagkat tayo ay unang-una, tayo balisa sa uri ng ating mga pamumuhay. Isa na nga po rito ang pag-iintindi natin sa ating mga kabuhayan. Subalit, ipaubaya nating lahat sa Panginoon. Ang lahat pong iyan ay magkakaroon ng kadugunan. Sasagutin ang ating mga panalangin. Puro panalangin lang po ang ating gagawin. Yung po ang natututunan namin dito sa dambanang ito. Ako rin po dati, katulad nyo, na walang alam. Alam ko lamang nagsisimba ko para sa akin, tama na yon. At sabi ko sa sarili ko, wala naman akong nagagawang kasalanan. Pero mali po pala yun. Mali po pala yun. Sa umagang pong ito pong pagpunta ninyo rito, ito po ay kaloob ng Panginoon. Sapagkat kung hindi sa Kanya, hindi papasok sa isipan nating lahat na magtungo nga tayo doon sa dambana ng ating Apo Kunching. Sapagkat pinababatid ng Panginoon sa ating kaisipan ang pagtungo nyo rito. Kaya iyan po ay kalaob ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga kaisipan natin ay malinaw na ipinahahayag niya. Magtungo kayo anak sa dambanang ito. Amen po ba? Amen! Ngayon po, kami po na mga alagad na katulad nyo, na dati ganito rin po kami na humahanap ng kagalingan ng aming mga kaluluwa. At higit po sa lahat, yung pong mga kalaob na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito nga po sa aming mga alagad, kami naatasan at natawagan sa lugar na ito. Kaya po, ang mga natamo namin dito at natutunan ay isisiwalat namin sa inyong lahat kung ano nga po ba at kaligayahan ang nadama namin dito. Mahirap pong ipaliwanag yung pong nadadama namin dito. Kung ikukwento lamang namin sa inyo, hindi nyo kami paniniwalaan at yung mga sign na ibinibigay ni Lord.
siguro sasabihin nyo, minsan makikita nyo kami, iba ang aming kilos, iba ang aming pakiramdam, subalit iyon po ay kaligayahan na nadadama namin dito. Kaya kayo po, mga kapatid ko, na batid ko rin po na meron na kayong nadama sa lugar na ito. Kaya kayo napaparito, hindi po ba? Ngayon po, hinihiling ko sa inyo, ang mga nadama nyo rito ay pwede pong ipahayag nyo sa harapang ito upang patunayan ninyo na narito nga ang Diyos na buhay. Amen po ba? Opo, sige po. Bagamat hindi ko po kayo kilala, subalit lalapitan ko na lamang po kayo upang ipahayag nyo ang inyong nadarama sa lugar na ito. Meron lang man po akong uunahin sapagkat natanaw ko ang aking kapatid na matagal na naming na-miss na hindi namin siyang nakasama. Isa rin po siyang alagad. Ano po? Kahit po siya nasa malayong lugar, kaisa po namin siya sa damdamin. Kaisa po namin siya sa paglilingkod. Kahit nasa malayong lugar po ang aming kapatid na ito, batid ko na ang banal na espiritu at ang natutuhan na namin sa dambanang ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunsing ay taglay pa rin niya ngayon. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Au. Palakapakan po natin at welcome po natin siya. Matagal po namin siyang na-miss. O Diyos, amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli sa oras na ito, narito po ako ngayon sa banal na dambana mo. Nang banal na espiritu ay nananahan dito sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunsing. Salamat po sa mga biyaya at pagpalang pinagkakaloob mo sa amin bagamat kami ay malayo. Subalit ang iyong espiritu ay daman-daman namin. Daman-daman namin sapagkat lagi mo kaming ginagabayan, sinusubaybayan. Salamat po sa kahiwagaan, sa kadakilaan na ipinadadama mo sa amin sa araw-araw. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa lahat, sa kasamahan kong mga alagad, sa mga caps, sa choir, sa IT team, at sa lahat ng mga tagasunod at mga pasyente sa oras na ito. Magandang umaga rin po sa mga nanonood sa internet at sa aking kapatid at pamangkin na nasa Amerika. Mapalad po tayo na nalalayo sapagkat nakikita natin at nadadama natin ang banal na espiritu sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita kung ating nanamnamin at isasabuhay. Kaya kayo pong naririto, mapalad po kayo sapagkat ang banal na espiritu ay naririto. Nadadaman nyo, hindi man nakikita, subalit laging nakasubaybay sa ating lahat. Alam po nyo, nung magpunta po ako dito, Lunes ng umaga, alas 6, pinilit ko pong makahabol sa alas 6 na panalangin sa umaga. Nakaabot po ako ng 5:30. Dati po, 2 taon na po ako sa Dubai. Pag dumarating po ako yearly, nung last year, pag dumarating po kaming mag-asawa, pumupunta kami diretso kami doon sa itaas. Subalit nang dumating po kami dito nung Lunes ng umaga, bakit nga po ba dito kami inakay ng Panginoon sa dambana? Pumasok po kami sa dambana, nanalangin, at taimtim na nanalangin na sana lumabas ang mahal na Apo para makausap namin at mabendisyonan kami. Talaga pong buhay ang Diyos. Pamaya-maya po, lumabas po ang mahal na Apo. Hindi pa po kami nagmamano. Nagmensahe na sa amin. Sabay luhod kaming mag-asawa at nagturan siya kung ano yung ginagawa namin sa malayong lugar. Lahat po tinuran niya. Lahat po, bago po kami umalis, tinuran niya na sa paglayo niyo at paglisan niyo sa dambanang ito pansamantala, ibinibigay ko sa inyo ang bendisyon na sana
huwag kayong makalilimot kung ano ang natutuhan nyo sa lugar na ito, kung paano kayo nagbago, at kung paano ang kagalingan ay nakamit mo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Banal na Espiritu dahil kahit kami ay malayo, patuloy niya kaming ginagabayan. Nagmensahe po siya ng napakaganda po ng imininsahe sa aming mag-asawa. Tinuran po niya yung aming mga karamdaman na naging pagdalisay sa aming mag-asawa sapagkat ang asawa ko po ay isang kaps at ako nga po ay isang alagad. Ang pagmimensahe ng banal na apo, daman-daman namin sa aming puso at kaisipan. Halos humagulgol ako ng iyak dahil tinura niya lahat ng nagaganap sa akin at sa aking asawa. Lagi ko kayong sinusubaybayan, lagi ko kayong ginagabayan, at batid ko, hindi kayo nakalilimot sa Banal na Espiritu sa akin. Ako ang puno, at kayo ang mga sanga. Ang puno, may ugat, subalit ang mga sanga, wala. Ayokong mawalay ang mga sanga sa akin. Ayokong matigtas ang sanga sa puno. Kaya lahat po ng mensahe niya, ang puno ay hindi kayang buwagin, ang puno ay hindi kayang ibuwal. Subalit ang sanga, pag naging marupok, ano po ba ang nangyayari? Hindi po ba nababali, nawawalay sa puno? Kaya ganun ang mensahe sa amin ng Banal na Espiritu. Ayaw naming mawalay pa sa Kanya sapagkat dito nga kami natuto kung paano ang Banal na Espiritu ay nagtuturan sa pamamagitan ng internet. Araw-araw ay nakikinig kami at nanonood. Hindi man namin mapanood sa oras na iyon. Pagdating ng hapon, yung mga recorded na mensahe, pinapanood pa rin namin. Kaya mapapalad po kayo dahil nandito kayo. Salamat din sa mga IT team, lalo na ang kapatid na Raquel at ang IT team dito. Kung hindi sa kanila, hindi namin mapapanood ang gawain ng kapatid ng Divine Mercy, ang Banal na Espiritu, kung paano nagpapahayag ng mga banal na salita. Sa totoo lang po, damang-dama ko ang pagsalubong sa amin ng Banal na Espiritu noong Monday. Tapos po nung isang araw, kung bakit nasabi kong pagsalubong sa amin ng Banal na Espiritu sapagkat mahal na mahal kami. Nakaupo po ako doon sa gilid. Kung bakit hindi ako mapalagay, tumabi po ako kay Tita Beth. Alam po ba niyo kung anong ginawa niya sa akin? Hindi naman niya ako nakikita. Hinaplos niya ako sa likod dito sa spinal cord ko. Daman-dama ko ang pagmamahal ng Banal na Espiritu sa akin sapagkat naiyak ako habang kumakanta ang kapatid na bunso. Habang hinahaplos ako ng kapatid na Beth, daman-dama ko ang Banal na Espiritu. Umiiyak ako, sabi ko, Tita Beth, ganyan ang ginagawa sa akin ng asawa ko. Pag ako'y may nararamdaman, naghahaplusan kami. Sabi ko sa asawa ko, dito mo ako haplasin sa spinal cord dahil ito ang laging masakit kung bakit ang Tita Beth, yun ang hinaplos sa akin. Di po ba kay buti ng Ama? At sa bawat mga kapatid kong mga alagad, halos isa't isa, hinahalikan ako. Daman-dama ko ang kanilang pagmamahal, bagamat ako ay nalayo. Subalit batid ko sa mga hinaing namin, sa bawat pagdaing namin ng aming karamdaman. Sinasama nila kami sa aming mga prayer. Kaya sa kanilang mga prayer, kaya ang mga karamdaman namin madali gumagaling. Isishare ko lang po sa inyo ang aking naging karamdaman. Itong karamdaman ko ay bukol sa kaliwa kong breast. Bali po, nandito pa po ako, nandito na to. Maliit, ganyan lang po. Nakapapo ng mahal na apo ito, huwag kang mag-alala, anak. Iyan ay isang buko lang na parang kulani lang. Hindi iyan cancer o hindi iyan ano paman. Manalig ka, mawawala iyan. Nung taon na yun, nung sumunod na taon, napunta po ako ng Dubai. Subalit ang Banal na Espiritu, ganun din po ang mensahe sa akin. Manalig ka, magtiwala ka, mawawala iyan kahit lumayo ka sa dambanang ito. Kaya nga po nung malayo ako, wala po akong nararamdaman, hindi ko po iniintindi, hindi ko po iniisip yung karamdaman ko. Bagkos nananalangin ako na mawawala ito sa pamagitan ng panonood ng internet sa mga banal na mensahe ng mahal na Apo Konsing, ang kinalugdan ng Banal na Espiritu. Sa lumakad na taon, dumaing ako dun sa mga anak ko minsan, nag-alala sila, ang sabi nila,
Nanay, patingnan natin. Sabi ko, ayoko. Wala naman akong nararamdaman. Hindi naman masama anak ang hindi naman masama nanay ang magpatingin, kung hindi banal na espiritu ang Panginoon. Ginagamit din ang mga doktor kung paano magpagaling ng mga may sakit. Basta siya lang ang uunahin natin. Pangalawa lamang ang doktor. Pumayag po ako na magpa-needle test, pero hindi po ako kadagli-dagling pumayag. 2 linggo pa bago ako napapayag. Ang sabi ko, sige, papayag ako. Nang inidel test po ako, talagang nagdasal ako at nanalangin, humingi ako ng kapatawaran sa mahal na Apo, sa banal na Espiritu na sinuway ko po ang pag-aatas nyo. Nagpanidel test po ako, subalit batid ko na ang magiging findings ng aking bukol ay hindi cancer, kung hindi isang bukol lang na simpleng bukol na ito ay benign lang. Buhay po ang Diyos. Nung dumating ang findings, yun nga po, sabi ng doktor, don't worry. That is not worse. Tapos sabi niya po, basta sundin mo lang ako sa darating na pagbabalik mo, ooperahan na kita. Pero bumalik po ako, hindi po ako nagpa-opera. Hanggang sa eto na naman po, bumalik na uli ako, hindi pa rin ako na-opera. Nang bago po ako umuwi, hindi po siya sumasakit, buong taon uli na hindi sumasakit. Ito lamang pong huli na medyo hindi ako na makagalaw, hindi ako makakilos. Tapos po, sinabi nga ng anak ko na, nanay, patitingnan uli kita bago ka umuwi. Para noon, pag uwi mo, wala ka ng problema. Matagal pa rin po ako bago nahikayat ng anak ko. Kaya nung pong ako ay bago magpa-check up, ewan ko nga po ba kung bakit laging nadidelay ang check up ko. Pag po nagpunta kami ng hospital, ng Dubai Hospital, wala ang doktor. Ilang beses po yun, 3 beses. Hanggang sa humaba yung araw na malapit na kaming umuwi, laging wala yung doktor. Nung last na check up ko, yun nga po, inabutan namin. Tapos, ayun po, minammogram na ako. Ang sabi ng iba, masakit daw ang mammogram, masakit ang biopsy. Subalit, tinanggap ko na imammogram ako, sapagkat iyon ang kaparaanan ng Ama para sa aking karamdaman, dahil nga ako ay malayo. Subalit, dinarasal ko na hindi ako ma-opera pag uwi ko dito sa Dambana. Yun nga po, nang imammogram ako, alam po ba niyo kung anong sabi ng doktor? Hindi daw po serious ang sakit ko, kung hindi benign, hindi cancer. Tapos po, pagkaraan ng mammogram, gusto pa rin nilang makasiguro, biopsy po ako, core biopsy naman yung ginawa. Alam po ba nyo, nung isasalang na ako sa biopsy, nahiga na ako. Nagdasal ako, sabi ko, Amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpupuri ako at nagpapasalamat. Daluyan mo po ako ng dugo at ng iyong tubig sa aking karamdaman, na sana po sa pamamagitan ng pagbabiopsy sa akin, hindi ko maramdaman ang sakit. Hindi ko maramdaman ang gagawin sa akin, kung hindi ang magiging resulta po nito ay benign at hindi malignant. Nung pang-uumpisahan na nga po, nakapag-prayer na ako, nung umpisahan na ako hanggang sa matapos, alam po ba nyo, hindi ako nasaktan, hindi ko naramdaman ang sakit. Nitusok ng karayom, hindi ko naramdaman. Alam po ba nyo, pagdating last 10 minutes, alam po ba nyo, doon ko naramdaman ang sakit. Alam po ba nyo kung ano naramdaman ko? Parang hindi ako makahinga, sabi ko sa doktor, not yet finished, not yet, 5 minutes more, sabing ganon. Pagkatapos po, nung maramdaman ko yung tusok ng karayom, umiiyak po ako, masakit na masakit. Tapos, damang-dama ko kung paano inaano ng karayom yung aking breast. Hanggang sa parang nakita ko ang mahal na Apo Conching, nakaputi. Ganon din po nangyari sa akin dun sa first needle test ko. Alam po ba nyo kung ano ang pinadama sa akin? Anak, sabi niya, ipinadama ko sa iyo ang kirot sa katapusan ng iyong pag-needle test ng doktor. Ipinadama ko sa iyo ang kirot dahil ang banal na espiritu, tinuturan ng banal na espiritu, ayaw niyang mabawasan ng ating katawan
ayaw niyang mapilasa ng ating katawan katulad ng ginagawa sa akin. Damandama ko ang hapdi at kirot ng oras na iyon, ipinadama ko sa iyo dahil ako ang nasasaktan, ako ang nahihirapan sa ginagawa sa iyong katawan. Nang maidilat ko po ang aking mata, tapos na po pala, nawala na yung sakit. Pagkatapos po, hiniling ko na sana negative ang magiging findings, pero hindi po, after 3 days pa po ang resulta. Hanggang ngayon po, hindi ko po nalalaan. Ang sabi po ng doktor, sabi niya, alam po niya magbabakasyon kami ng 2 months. Sabi ng doktor, doon sa pagkakita niya doon sa kinuhang tissue, sa pagkakita niya, huwag daw akong mag-alala at iyon ay simpleng sakit lang at hindi cancer. Hindi po ba napakadakila ng Diyos? Hindi pa niya nalalaan ang resulta, sinabi niya, okay, you can go home, you can enjoy your vacation. Sabi niya, pinayagan po akong magbakasyon, kaya lang pagbalik mo, saka natin gagawin ang operasyon. Pero hindi po ako nananalig na ako ay ma-opera sa loob ng 2 buwang pagbabakasyon ko dito. Hindi ako ma-opera. Sabi ko, ang banal na espiritu ang magpapagaling sa akin. Napakabuti po ng Diyos sapagkat simula nang dumating ako dito, wala akong nararamdamang sakit, wala akong nararamdamang kirot dun sa ginawa sa akin. Kaya sabi ko nga sa mga alagad, isama niyo ako sa prayer na sana malagpasan ko lahat ng ito sapagkat napakadakila ng Diyos, napakamabuti ng Diyos dahil lahat ng karamdamang nararamdaman naming mag-asawa, hindi kami dumadaing sa aming mga anak, kung hindi kami dalawa, pag may naramdaman kami, naghahaplusan kami na sana doon sa paghaplos namin sa bawat isa sa amin, mawala ang aming karamdaman. Maraming mga pagsubok na karamdaman sa amin. Yung pong asawa ko, ako na po ang mag-share dahil wala siya dito. Nung pong bago rin kami umuwi, alam po ba niyo na tumaas ang kanyang presyon, nag 210 over 110. Dumadaing na po siya na nahihilos siya, umaga pa lang, alas 9. Sabi ko, puyat lang yan kasi ang aga-aga mong nagigising. Pagkagising po kasi noon, pagkagising niya, nagbabasa na po siya ng Bible. Pagkabasa ng Bible at nag-start na ang gawain, nanonood na po kami ng gawain. Hanggang nag-aalaga ng bata, nanonood po kami ng gawain. Yun nga po, sabi ko, hilo lang yan. Hindi ko po pinapansin siya. Tapos po, tuloy po ang pagluluto ko. Alam po ba yung ako pinakalagaan ko doon, manood ng internet at saka yung mga kasamahan ng kaopisina ko sa Dubai, umu-order sa akin ng puto. Gusto raw nilang matikman ang puto ng mga Pilipino. Kaya hanggang nagluluto po ako ng puto, hindi ko pinapansin dahil idinudulog ko sa Ama na sana iyon ay hilo lang. Hindi ko po pansin tuloy ang pagluluto ko ng puto. Yung po pala talagang na siya, mataas na ang presyon. Nung pong tumataas na nga ang presyon niya, dumating ang alas 2, hindi ko pa rin po pansin. Tumawag yung anak ko, nanay, kumusta na kayo dyan? Sabi nung tatay niya, sabihin mo, nahihilo ko. Yun po sinabi ko, nahihilo. Dali-dali po silang umuwi. At nang makita yung tatay niya, hindi bumabangon, nakahiga. Sabi ko, ayaw bumangon, ba't nanay, hindi mo kami tinawagan agad? Nadala sana natin agad sa doktor. Hindi ko naman alam na gano'n. Kung alam ko lang ako ang ginawa ko, hindi pinabatid sa akin na kung alam ko lang ako ang ginawa ko, ibinabad ko yung paa sa tubig. Dahil gano'n po ang ginagawa ko sa kanya nung nandito pa sa Pilipinas. Gano'n ang ginagawa ko sa kanya. Pinupunasan ko siya ng tubig na mainit, maligamgam ng tuwalya sa buong katawan at ibinababad ko ang tubig sa palanggana. Bakit po hindi ko nagawa sa kanya? Talagang pagsubok po sa amin kung gaano kami katibay at katatag. Nung pong nung umuwi yung mga anak ko, blood pressure po siya 195 over 110. Pero nakakakilos po siya, nakakagalaw, panay ang dasal niya, panay ang dasal namin na sana ay mawala na yung hilo niya. Ang ginawa po ng mga anak ko, sige katatay, paliliguan kita, pagkapaligo mo dadaling kita sa doktor. Dinala po siya sa doktor, pagdating po sa doktor, ang naging presyon nga niya 210 over 110. Pinasok na po siya sa ICU.
Doon po kasi pagka ganon, sa ICU na dadalhin, hindi sa clinic lamang. Kaya pagpasok sa ICU, panay na ang monitor sa kanya ng mga doktor. Alam po ba niyo kung ano ang sinabi ng doktor? Ang makatutulong dyan ay puro tubig, tubig. Bumili po ako ng 4 na bottle ng tubig, yung 500 ml. Naubos po niya yon. Hanggang umiinom po ng tubig, nagdarasal siya. Sabi ko, hindi ba iyan ang tinura ng banal na espiritu sa atin? Ang makagagaling sa atin ay puro tubig, tubig. Kaya po hanggang umiinom siya ng tubig, naubos po niya yon. Hanggang ginagamot siya, hanggang minomonitor ang kanyang blood pressure, naubos po niya yung tubig. Ihi naman po siya ng ihi. Ang sabi ng doktor, itong buong magdamag na to, pag bumaba ang presyon mo, 140, kinabukasan, ilalabas ka na namin. Alam po ba niyo, napakabuhay ng Diyos talaga. Napakadakila niya. Doon sa magdamag na yon, pinauwi ako nung mga anak ko, alas 12 ng gabi. Nanay, umuwi ka na kasi hindi ka na mapapasukin sa ICU eh. Umuwi po ako, pero ang isip ko, pagdating sa bahay, nagdasal ako, nag-chaplet ako. Hanggang nag-chaplet ako, umiiyak ako, lumuluha ako. Sabi ko, iligtas mo po ang aking asawa. Huwag mo po siyang pababayaan. Yun nga po. Pagkatapos kong mag-chaplet, umawit ako ng alam kong may magagawa ang Diyos. Hanggang umaawit ako, tumutulo ang luha ko. Pagkadasal ko po at pagkaawit ko, nagbukas ako ng Facebook. Na-open ko po ang Facebook kay Tita Beth. Sabi ko, Tita Beth, sabi ko, Dante, sabi ko, ang kapatid mo nasa hospital, naka-confine, nag-210 ng dugo. Sabi ko, isama mo kami sa prayer na sana malagpasan namin itong lahat ng ito. Yun nga po, sabi ng Tita Beth, sige, huwag kang mag-alala. Tibayan mo ang kalooban mo. Pagdarasal namin ng kapatid natin. Kaya nga po, nung ating gabi na hindi ako natutulog. Hanggang sa tawag ako ng tawag sa hospital doon sa mga anak ko, sa mga manugang ko, ano na ang lagay ng tatay niyo. Nanay, minomonitor pa ng doktor. Tapos kinabukasan ng umaga, tumawag uli yung anak ko, nanay. Sabi niya, salamat sa Diyos. Nag-140 na ang dugo ng tatay niyo. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Answered prayer sa lahat ng nag-prayer sa aking asawa. Sa maraming salamat. Kinabukasan mo, nakalakad na siya, walang anumang nangyayari. Doon sabi ng doktor, doon sa blood pressure niya na yon, bihirang nakaka-survive sa magdamag lang 24 hours, naka-recover po siya dahil yung mga kasabay niyang na-confine nung oras na yon, comatose po. Yung isang taga-Pilipinas, umiiyak yung anak, na-comatose daw yung nanay niya. Sabi ko, maraming salamat po, Lord. Pinagkaloob niyong kagalingan sa aking asawa. Yun nga po, nung inuwi na nga sa bahay, sabi ko, napakabuti ng Diyos sa atin. Sabi ko, hindi tayo pinababayaan, patuloy niya tayong ginagabayan. Kaya nga po, dun sa aking naging karamdaman, nananalig ako at nananambitan sa banal na espiritu na ang kagalingan ay naririto at wala sa doktor, wala sa mga gamot na aking iniinom. Hindi ako umiinom ng gamot. Kahit anong gamot, wala akong iniinom na gamot. Kaya ang sabi ng mga anak ko, nanay, manalig ka, manampalataya ka, sige, pagkakaloob sa'yo, kung gusto mo nang magbakasyon, sige, papayagan kita. Kaya ito po, nauna kaming umuwi sa kanila, sige, magbakasyon kayo. Pero alala po sila sa amin dahil kami na lang nga po ang kasama sa bahay. Ang aking karamdaman po, wala na akong nararamdaman. Nananalig ako na pagbalik namin sa Dubai, magaling na po ako at wala nang ooperahan sa akin. Kaya maraming salamat po sa mahal na Apo, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, at sa aking mga kapatid na patuloy na nananalangin sa amin bagamat kami ay malayo. Yun lamang po at maraming salamat. Bagamat narinig nyo ang ipinahayag ng ating kapatid, ano po ang nakuhang aral?
pananalig, pananampalataya, at paghingi ng awa. Amen po ba? Opo. Eka nga po, lahat tayo dadaan sa ganitong pagsubok. Sige lang po, tanggap ng tanggap. At alam naman ni Lord yung kapasidad na kaya natin dalhin ang mga ibinibigay niya. Yun nga lang po, yung kami pong mga alagad, maikwento ko lang po ng kaunti lamang. Ang kapatid ko po na si Aw, bagamat napakalayo sa aming piling, subalit ang banal na espiritu ay nakagabay bawat sa isa sa amin, sa ating lahat. Hindi lamang po sa aming mga alagad, nakagabay po ang banal na espiritu, sapagkat ang Panginoon ay ganyang kabait eh. Hindi sinisino, ano ba ang kakayanan ng anak kong ito. Kahit anong kakayanan natin, bawat isa, pare-pareho ang binibigay sa ating pagmamahal ng Panginoon eh. Hindi po ba? At yun nga pong isang aking naaalala, sapagkat kamukha din po ako ng aking kapatid na kung minsan ay mayroong pagkakataon na nawawala din po ako sa dambanang ito at humihingi rin po ng pagkakataon na makarating din ako sa mga anak ko sapagkat humihingi din sila ng tulong. Subalit, yung pong natutunan namin dito, ina-apply po namin doon. Kami rin pong mag-asawa, kung nagkakaroon ng karamdaman, pareho kami nagagamutan. Kung ano yung natutunan namin dito, ginagawa namin doon. At ipaiisip naman po ng Panginoon eh, kung ano ang gagawin mo eh. Yun po ang aking inaano sa sarili ko eh. Yung binibigyan niya sa kaisipan ko, yun ang kaparaanan eh. Dahil ako po eh, hindi nyo, sa bagay, ako po eh, sa akin po kasing buhay ko ngayon, ang Panginoon po parang hindi nawawalay sa piling ko eh. Iyon po ang aking ginagawa. Ito po'y katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Sapagkat kung ano lamang pong ginagawa ko sa bahay, halimbawa po may hahanguin ako na pinakulong tubig, bago ko siya hawakan, sasabihin ko, Lord, gabayan mo ako, ilayo mo ako sa kapahamakan. Araw-araw po, ganun ang ginagawa ko. Masarap po, iba po ang pakiramdam natin na lahat po ng ating gagawin, sasabihin natin sa Kanya eh. Napakaganda po. Kaya, sa atin po dito, hindi po naman sa, basta't po lagi nating nasa isip sa araw-araw. Hindi po mawawalay at nakagabay siya sa atin sa araw-araw. Sa sandali pong ito, meron pong muli akong tatawagin na aming mga kasamahan na ibibigay rin po sa inyo kung ano ang nadaman nila rito at ipaliliwanag nila yung mga kaganapan na natatamasa namin sa lugar na ito. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Nene po sa choir. Kapatid na Nene, nandyan po ba kayo? Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Nene. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lang pong ipahayag sa inyo ang kadakilaan ng Ama na nangyari po kahapon sa kalagitnaan po ng pag-homily ni Father Pete. Yung pong dalawa kong pamangkin pumunta dito sa Dambana at sinundo po ako na ang sabi sa akin, nasa ospital yung anak kong bunso kasama yung asawa na aksidente sila sa Singgil. Kaya po dali-dali po akong umalis.
pero po, bago po ako, kinakabahan na po ako noon. Sabi ko, Ama, kaya ko to, sabi ko. At sabi ni kapatid na Mirna, kapatid, dumaan ka muna sa adoration. Ganun nga po ang ginawa ko sa adoration. Sabi ko, Ama, ito ay bahagi lamang ng pagdalisay mo. Ang tanging ko lang pong kahilingan, po, ilayo mo sila sa matinding kapinsalaan. Yun po ang hiling ko sa Ama. At ayun na nga, sumakay na po ako, sinama na ako ng dalawang pamangkin. At habang daan nga po, papunta sa ospital, ako po'y nananalangin sa Ama. Na ang sabi ko nga, ito'y bahagi lamang mga pagdalisay mo at batid ko pong sa kahilingan ko ipagkakalob niyo sa akin yun. At pagdating ko nga po sa ospital, nakita ko yung aking sadyang kay dakilalang Ama, purihin siya. Sapagkat akala ko yung anak kong babae, kasama ng manugang ko. Yun lang po palang manugang ko ang naaksidente kasama yung kaibigan. Kaya po, napalis po yung aking nararamdaman. Sabi ko, Ama, kasi po, yun po kasing aking manugang na yun, kung po mga bata pa, mahilig po silang uminom sila. At kapag umiinom yun, may mahilig pa pong umaalis yun, sumasama po yung anak kong babae para makontrol yung mabilis na pagpapaandar ng single nila. Kaya po nung binalita sa akin yun, talaga pong kabadong-kabado ko. Kaya sabi ko po sa Ama, yun nga na, yun ay bahagi lamang ng padalisay mo sa amin. At purihin po ang Ama. Yung pong manugang ko, nakita ko po, bagamat malalim po talaga yung tama dito. Nahukay po at kaya po hindi pa po ginagalaw ng mag-opera sa kanya kasi po pinabababa pa po yung alcohol dahil nga po lasing. At ako po'y dinidinig ng Ama kaya pinupuri ko siya sapagkat sa kabila ng malaking pinsala dito, hindi po nasira yung tissue sa mata niya, yung mga anumang tissue, sabi ng doktor. Kaya po tuwan-tuwa ako. At iyon na para sa akin po, iyon ay pagtapik lamang ng Ama sa aking manugang sapagkat sa kabila ng sa tuwin ay sinasabi namin na pag ganun uminom na, wag na nga alis ng bahay o saan pumupunta. Kaya nga po yung anak ko, akala ko kasama kahapon kasi sinasamahan niya po talaga para sa ganun makontrol yung mabilis na pagpapaandar. At iyon ay bahagi lamang ng pagtapik sa kanya ng Ama. Kaya siguro po yun ay magiging, sabi nga ng kabiyak ng puso ko, magiging malaking aral na sa kanya na kapag nakain mo ng ganun, wag nang umaalis o kung saan-saan pumupunta. At ako'y nagagalak sa Ama sa pagdinig niya sa aking kahilingan na hindi masyadong para sa akin pwedeng mapinsala yung mata niya pero hindi pinantulot ng Ama. Ganun naman po ang ginagawa ng Ama sa mga alaga dito na nagkakaroon ng mga aksidente mga anak. Subalit nga po ng dahil sa pagsusumikap na sa kanya ay makapaglingkod sa anumang kaparaanan, ang mga anak ang nagiging benepisyo na tulad nga nun, hindi po pinahihintulutan na mapinsala. Buhay po ba ang Diyos? At kahapon nga po, may nangyari pa po sa akin. Kasi po, pagkayari ng misa, pagkayari po nang galing kami sa Patay, mga 4:30, nandito na po kami. Naramdaman ko na po na sumasakit ang tiyang ko. Subalit, nung lumipat ako kila kapatid ng Opel, nakita ko may kutsintang menu. Mahilig po ako doon. Kumain pa po ako noon, hindi ko pinansin yung sakit ng tiyan ko. Subalit, nung nando na po ako, nung nga pong dumating na yung aksidente na sinabi sa akin, tumindi po yung sakit ng tiyan ko, kaya dumaan po muna ako sa bahay. Uminom po ako ng maligamgam na tubig na may asukal.
Sabi ko, Ama, inaakin ko po, maalis na po itong nararamdaman ko. Subalit pagdating po sa ospital, habang yung aking manugang, nandun sa higaan niya at nag-ano-ano naramdamang nasasaktan, ako naman po pumasok sa CR. Dahil po, dumumi po ako talaga tubig na. Tapos humihila po ng matindi hanggang sa ramdam ko, nagsusuka na po ako. Ganun po ang nangyari sa akin sa loob ng CR, habang yung aking manugang naghihintay na pinababa ang alcohol sa katawan niya. Ako naman po, ganun naman po ang nangyayari sa akin. Sabi sa akin ng kabalay ko, Balay, uminom ka ng gamot. Sumagot po yung kabiyak ng puso ko, hindi po uminom ng gamot yan. Tulad nito, Mama, wala naman dahon-dahon dito, sabi sa akin. Ay, sabi ko, hindi ka ako, sa tubig lang ka ako. Basta ka ako, inom lang ako ng tubig. At doon nga po sa CR, dala-dala ko yung tubig. Sabi ko, Ama, batid ko po na nililinis mo lang yung bituka ko. Pagka rin po nito, alam ko po inaangking ko po, mawawala na po to, sabi ko. Tapos gano'n nga po ang nangyari. Marami po akong isinuka, nanlalata na po ako. Nung alala po akong maisuka, tumigil po yung sakit ng tiyan ko. At yung pong oras na yon, tama-tama naman po kinuha na po yung manugang ko, dinala na sa operating room. Ang ginawa ko po, nahiga na po ako, nananalangin ako. At purihin po ang Ama. Sa tubig lang po, nawala po yung sakit ng tiyan ko. At kaninang umaga nga po, nayari po yung nakauwi na po kami mag-asawa galing sa hospital. Inilabas po ng operating room yung manugang ko, mag-aalauna na po. At purihin ng Ama, kasabay nun, nawala na rin yung nararamdaman ko sa katawan ko, sadyang kay dakila niya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa mga pagkakataong ganito, doon nga tayo sa pagdalisay sa atin, sa mga ganong pagkakataon. Doon po tayo pinagagalak ng Ama. Amen po ba? Kasi po, sa paghiling natin sa Kanya, sa kahilingan natin, yung oras ng mga ganong pagkakataon, doon natin nararamdaman ang pagmamahal niya. Sapagkat, ano nga ba ang kahilingan mo? Ipinagkakalob niya po sa atin. Amen po ba? Alam ko bang marami na po sa atin dito na ganun ang nangyari po sa inyo, tulad ng aking nadama. Kaya po pinupuri ko po ang Ama, sadyang kaipalan natin sa dakong ito, sapagkat imbis na tayo ay manghina sa mga ganung pagkakataon, binibigyan niya po tayo ng lakas. Amen po ba? Kaya po, patuloy lang po tayo sa paghahanap sa Kanya at sa dakong ito, patuloy tayo magtiwala na ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Buhay po ang Diyos! Maraming pong salamat. Dakilain ng Ama sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at paggabay sa atin sa mga ganong pagkakataon. Doon niya ipinadadama ang Kanyang pagmamahal. Basta po sa puso natin, hilingin natin ng taos sa ating puso. At yun po ay sadyang madadama natin. At ang kagalakan, himbis na tayo, himbis na ako. Tulad po ngayon, nararamdaman ko ngayon. Hindi po ako, dahil po sa ipinadama ng Ama, na ang hiniling ko ay Kanyang ibinigay. Kaya po, ako po ay masayang masaya. Hanggang dito lamang po. At maraming pong salamat. Maraming salamat, kapatid. Ganyan nga po kamukha po ng kapatid na Nene, ang kapatid na Edith, ang mga anak po nila na aksidente sa mga motor. Subalit, tingnan po ninyo sila katatag. Matatag na matatag ang mga alagad na hinirang ng Apo Kunching. Hindi po sila nagagapi ng pangamba. Amen po ba, mga kapatid? Amen po. Pagamat ala pa po ang mahal na Apo Kunching, ay medyo po aalawin tayo ng ating kapatid na mag-aalay ng isang awit. Inaanyayahan ko po ang ating kapatid na Pilar. Amen. Para po handugan tayo na isang awit. Medyo sumaya-saya naman po tayo. Medyo po nahahawa tayo doon sa mga
mga naririnig natin lumulungkot po ating mga mukha Palakpakan po natin ang ating mahal kapatid. Magkakatayin tayo. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, napakasarap makinig sa ating mga kapatid na tumitindig dito sa harapan, na talaga naman pong kapupulutan niyo po sila ng aral. Kaya nawa po sa inyong pakikinig, matama po kayong makinig upang kung ano po ang kinakamtan ng bawat hinirang ng ating Panginoon, ay kakamtin nyo rin po. Amen po ba? Lahat po tayo talagang so blessed. Umaapaw. Amen po ba? Sapagkat tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng isang apo kontsing. Talaga pong nag-uumapaw ang aming kagalakan sapagkat kami po ay naging kaisa sa ubasan ng ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na pumaparito, pakadamhin niyo po ang ating Panginoon ay tunay na kumikilos sa ating buhay. Matuto lamang po tayong tumanggap, magpakatotoo, magpakababa, kakamtin po natin ang kanyang biyaya. Maestro, napakasarap pong ihayag ang biyaya ng ating Panginoon. Napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the stars at night. I see you between the lines. Oh, a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you in my life. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in his smile, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness.
I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. At sobrang blessed po talaga. Higit lalo po nung ako po ay makarating sa dakong ito. Sapagkat lahat po, lahat ng pagmamahal, naramdaman ko po simula sa simula. Kaya talaga pong napatunayan ko kung gaano ako kamahal ng ating Panginoon. Sapagkat sa kabila po ng lahat, ako po ay inakay niya sa dakong ito. Kaya purihin ka, Ama, sa lahat-lahat ng iyong kabutihan. Salamat po. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat na nagpahayag sa umagang ito. Magstayo po tayo at manalangin.